Iniulat ni Al-Mughira bin Shu'bah radiyallahu anhu na noong panahon bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumama siya sa isang grupo ng mga tao. Pinatay niya ang mga ito at kinuha niya ang kanilang mga ari-arian. Makalipas ang ilang panahon ay nagmuslim siya matapos na siya ay maging isang tulisan. Sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tinatanggap ko ang iyong pagpasok sa Islam, subalit ang kayamanang ito ay wala akong pangangailangan dito." Mali na akalain ni Numan na hindi pananagutin ni Allah ang matulungin na ang tulong niya ay galing sa panloloko sa kapwa o mula sa gawaing kriminal. Ang pagtulong ay pagtulong, ngunit ang krimen ay krimen din, at ang anumang gawaing mabuti na tinupad sa pamagitan ng gawaing masama ay maaaring mapawawalang bisa. Ito ay isa sa mga pangunahing panuntunan sa Islam. Hindi ka maaaring kakain ng nakaw, magpapadalisay sa pamagitan ng tubig na ninakaw, o magjijihad at magkakawang gawa sa pamagitan ng nakaw na yaman o kaya ay nakamit sa pamagitan ng mga gawain ng mga tulisan katulad ng pamimirata, kidnap for ransom, pang-hold up, extortion, at iba pa, lalo na sa mga inosenteng sibilyan. Ang usapin ng pagkuha ng kulimbat mula sa mga sundalo o mandirigmang kalaban ay napagtibay sa Islam. At iba nga talaga ito sa pambibiktima sa mga inosenteng sibilyan. Ang pagkolekta ng ganima o kulimbat ng digmaan matapos ang labanan ay pinahihintulutan, ngunit hindi pinahihintulutan ng pagiging tulisan. Si Robin Hood na isang fictional na karakter sa mga kwentong bayan ng mga Ingles ang pinakanakikilala na may ganitong katangian. Kriminal na nambibiktima sa mayayaman lamang upang ipamahagi ang kanilang yaman sa may hirap. Walang ganito sa Islam. Ang lahat ng tao ay may karapatan sa kanilang yaman, mayaman man o mahirap, mabuti man o masama. Wala rin may kakatwiran ng sino man na dahil dito ay mapapahintulutan ang kanyang pagiging tulisan, tulad ng katwiran na mayayaman lamang ang kanyang ninanakawan o binibiktima. Hindi mo rin pwedeng nanakawin ang anumang bagay kahit ito ay napagtibay pang ninakaw lamang din nila. Ang marapat na paraan dito ay ang pagsusuplong sa otoridad nang sa gayon ay hindi ilalagay ng tao ang batas sa kanyang sariling kamay. Ang pagiging vigilante ay walang puwang sa dalisay na mga katuruan ng Islam. Ang Islam ay nangangalaga sa karapatan ninuman sa kanilang relihiyon, buhay, ari-arian, karangalan at pag-iisip, Musliman o hindi Muslim. Ang ganitong mga gawain ay hindi kabayanihan, bagkus ay anyo pa rin ng pagiging tulisan. Gayun din, ang pakikinabang sa ganitong mga krimen, lalo na ang pagtulong sa kanila, may kapalit man o walang kapalit na halaga, ay isang kasalanang kasumpa-sumpa kay Allah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinusumpa ni Allah ang nagkukupkop sa kriminal. Tunay na lahat tayo ay naghahangad ng katarungan. Kaya paanong ninanais natin ito para sa ating mga sarili, pero hindi natin ninanais para sa iba? Lahat tayo ay umaayaw sa pag-aapi, ngunit bakit ninanais din natin ito sa iba? Katulad nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ganap na nananampalataya ang sino man sa inyo hanggat mahalin niya para sa kanyang kapatid ang minamahal niya para sa kanyang sarili.